Magandang hapon po mga kabayan. Sa ngayon po, pag-usapan natin yung itong latest interview kay Senator Laila de Lima, kung saan sinagot po niya yung mga patutsada ng kanyang mortal na kaaway. Itong si dating President Duterte, na inilabas niya po yung kanyang mga hinaing, kung bakit siya nakulong, na wala naman daw siya palang kasalanan, na tila baga pinabayaan siya ng mundo, wala man lang tumulong, walang even up to now, ayon sa kanya, na ang inirereklamo po niya, hindi lang yung kaso niya tungkol sa kanya, kundi itong kaso ni Duterte tungkol po doon sa extrajudicial killings, kung saan ayon sa mga researchers, mahigit 30,000 daw na katao, na hindi naman po lahat mga pushers or mga kriminal, kundi marami pong mga inosenteng tao na kumbaga bakit nangyayari ito sa ating bansa, na lalo pa very ironic, lalo pa na si Senator de Lima ay isang human rights advocate, dahil siya po ay naging commissioner ng human rights, naging Secretary of Justice, naging professor, lawyer, senador, lahat na matataas ng posisyon na pwedeng abutin ng isang professional. Pero itong nangyari sa kanya, just imagine, sa taas po ng pinag-aralan ni De Lima, sa taas ng kanyang mga narating na posisyon sa gobyerno, pero still she was wrongly accused and jailed. Kasi ba naman, kalabanin mo ba naman ng isang sitting president na nung panahong yun masyadong makapangyarihan at popular, na siya tuloy yung lumabas na mali, siya yung lumabas na katawa-tawa. Pero sorry po sa sinabi ko na porke ba naman kasi presidente, hindi ka na dapat kalabanin. Siyempre, sa isang tao na advocate ng katotohanan at katinuan, kabutihan, siyempre kahit na sino yan kailangan mong mapapanagot. Kaso nga lang po, sa totoo lang ito, sa totoong usapan, na wrong timing po yung ginawang pagkakalaban ni De Lima kay Duterte. Kasi pangulo siya nun Biruin mo, isang pangulo, iniimbestigahan mo ng ganito. Kaya ganun po ang nangyari sa kanya. Ngayon na kumbaga bumaligtad na yung mundo, nabaligtad ng sitwasyon, wala na sa puder si Duterte, at si De Lima ngayon ay kumbaga siya na ngayon ay paibabaw at si Duterte ay pailalim. Pero ganun pa man po, kahit nawala na sa posisyon, matapang pa rin. O baka naman tapang-tapangan lang niya. Baka nagtatapang-tapangan lang.
At ito nga po, yung hindi lang po si Duterte ang binanatan ni De Lima, kundi lahat na po ng mga government agencies na may kinalaman sa pag-handle ng mga kaso. Nandyan yung NBI, nandyan yung kapwa niya mga senador, yung mga government agencies na dapat sana nanindigan din para sa kanya. Well, mayroon naman pong nanindigan, yung mga kaibigan niya sa Senado, mga kapartido niya, mga kaibigan niya, kaso mahina at siyempre takot. Dahil talagang kinatatakutan po. Sorry. Kinatatakutan si Duterte. Noon. Ngayon kahit paano may natatakot pa rin. Pero, alam nyo, kung puro takot po ang paiirali natin, wala, mamimihasa lang po talaga ang isang kriminal, berdugo at demonyo na kagaya ni Duterte. Walang ginawa yung husgado, walang ginawa yung NBI, yung kapulisan, yung as in lahat. Kaya po, sa isang kagaya ni De Lima na isang matalino, matapang, mataas ang narating, mataas ang posisyon sa gobyerno. Malaking tao si De Lima nung time na yon. Pero tingnan nyo naman, kaya paano yung mga maliliit na mamamayan, talagang mabibigyan ng hustisya or kakayanin na maghabol ng hustisya. O ngayon po na wala na sa kapangyarihan yung tao na nagpahirap kay De Lima at sa mga biktima nung drug war at extrajudicial killing ni Duterte. Pero hanggang ngayon, at iba na po ang nakaupong Pangulo. Pero hanggang ngayon, malabo pa rin. Wala pa ring nangyayari. Kakainis itong camera ko. Ang masasabi ko lang po, ako rin po nagtataka dito sa Marcos government kung bakit po hinahayaan ito na wala kayong ginagawa tungkol dito sa mga biktima ng drug war ni Duterte. Bakit ganon? Noong gustong pumasok ng ICC dito sa atin para imbestigahan si Duterte, marami po sa inyo ang kumontra. Kayong mga nasa gobyerno, lalo na yung sa DOJ, sa Remulla, Kongreso, even President Marcos Bongbong. Bakit? Bakit ganito po ang stand natin? Hindi ba tayo kayo na nasa gobyerno, lalo na po itong mga ahensya na ito na siyang may direct na kinalaman sa ganitong klaseng mga kaso, napakabigat na kaso. Bakit ayaw ninyong bigyan
Ayaw ninyong ibigay ang hustisya sa mga biktima. Dahil kaibigan ninyo yung kriminal, kaibigan ninyo si Duterte. Porki kaibigan ninyo, kaalyado, anong klaseng mga pinuno kayo na kumikiling kayo sa isang kaibigan kahit na kriminal? Kumusta naman po yung side ng mga biktima? Wala lang ba yun sa inyo? Walang saysay yung buhay nila? Di ba dapat kayo na mga pinuno ng gobyerno, kayo dapat ang mga ngalaga sa buhay ng mga mamamayan? Pero ito, hindi po ito pangkaraniwang kaso. Itong 30,000 na mga biktima na sinasabing nanlaban, at karamihan ay mga inosente. Ito may taga-ibang bansa na nagmamalasakit dito sa mga pobreng biktima na ito. Hinaharang pa ninyo. Tapos sasabihin ninyo na gumagana ang ating hustisya. Nasaan ang gumaganang hustisya? Kayo mismo, pinapatay ninyo ang hustisya. Kasama na po kayo, Pangulong Bongbong Marcos. Kapag wala kayong ginawa tungkol dito sa kasong ito ng mga pagpatay, tungkol dito sa bloody drug war na ito ni Duterte, hindi po ako bibilib sa inyo. Kasi mas kinikilingan ninyo, mas kinakampihan pa ninyo yung kriminal kaysa sa biktima. Magdesisyon man kayo ngayon na finally papasukin ang ICC, kung ang magiging dahilan lang ninyo ay para parusahan si Duterte or harangan ang pagbabalik politika ni Duterte, harangan ang presidential bid ni Sara, that is not a very good reason. Hindi po yan magandang rason. At hindi rin po yan magbibigay ng hustisya doon sa mga biktima. Dahil iba po ang magiging rason ninyo. Iba ang rason. Kung ang rason ninyo para mawala ang Duterte sa landas ng politika, kaya ninyo ipapaaresto sa ICC, ay hindi po magandang rason yan. Although okay na rin. In a way, ang magandang benepisyo niyan ay para sa ating teritoryo. Dahil mawawala na tuluyan, mawawala po yung pro-China na traidor. Pero on the side of the EJK victims, hindi po yan masarap sa pakiramdam. Ilang taon na ang nakalipas. Kung mabigyan man sila ng hustisya, yun ay parang hindi talaga yun. Hindi talaga yun ang purpose ng pagpapahintulot ninyo sa ICC. Hindi po para magbigay ng hustisya sa mga biktima, kundi mayroon po kayong ibang rason. Kumbaga, byproduct na lang yung pagkakaroon ng hustisya sa mga biktima. Mas masarap po sa pakiramdam ng mga pamilya ng mga biktima kung gagawin po ninyo ito para sa kanila, para mabigyan sila ng talagang hustisyang para sa kanila, hindi dahil sa
Gusto lang nating mawala sa landas natin ang Duterte. Ganun pa man, salamat na rin kahit papano. Sana po, President Bongbong Marcos magdesisyon po kayo ng tama para sa mamamayan. Hindi para sa political ambitions lang. Di ba? Di ba una bayan at mamamayan, bago pang personal na dahilan. Okay? Hanggang dito na lamang muna po mga kababayan at we just hope and pray na magdesisyon po ng tama ang ating Pangulo. Siya lang po ang inaasahan natin sa ngayon. Okay, thank you for watching and I'll see you tomorrow for our next topics. Thank you for watching and peace.